Okay, good morning. Gagawa ko ng process, kung anong process ko nung umpisa ng TA. So, first one is isolating. Kung reversal ang hinahanap ko, siyempre pupunta ako ng higher time frame and then hanapin ko yung trend. Hanapin ko yung trend. So, ang trend right now is bearish, right? Kunin ko yung pinakamataas, yung mga pinakamataas na yan. Pero ito yung ito yung example natin. So, kunin natin yan. And then, punta ako ng 1 minute para makita ko yung mga details nila. So, process of elimination, isolating resistance. So, ang gagawin ko, ipaparallel ko lang siya. And then, iti-trend line ko lang. Yan ang unang process na gagawin ko. So, makikita ko dito, kung saan siya na-break. So, dito siya na-break. Dahil short ako, hanapin ko yung pinakamataas pinakamataas. So, it's either sa labas ka maghanap o dito ka sa loob maghanap. Dito ako sa loob maghahanap. So, ito ang tinatawag ko na pre-entry. Market sell short. Pre-entry. Sabayan mo na lang kanyan ng stop loss. Kasi baka mamaya hindi pa to yung resistance mo. So, SL. Sabayan na ng SL. Stop loss. So, yan yung unang process. And then, ang next one is, ang hahanapin mong next is ito, yung unang makikita mo na mababang support. So, isolate mo yung support. Kaya mo lamang support yan. Kasi yan lang siya, di ba? Yan lang siya. So, yan ang yung support. Wala pang lumagpas dyan except dito na break. Pero hindi pa natin alam yan. Pero ito, alam na natin na support. So, kung makikita nyo, lahat yan, nagbumabagsak sa oversold, overbought, and oversold. Right? Nung nag-create ka ng nung nag-create siya ng nung nag-create ito ng resistance, nag-try siyang mag-create ng support, ayan o, support, resistance, nagtatry siyang mag-create ng support, pero hindi mag-hold, binrake yung support, right? Ganon din dito, nung nandito na siya, nag-try siyang mag-create ng support ilalim, hindi niya kaya, pero nag-create siya ng resistance. Ang resistance niya, nag-umpisa dito. Yung mga yan, puro resistance yan. So, eto, hanggang doon, pwede mong gawin yan na, although mahirap gawin to mahirap to gawin. Pero pwede, possible. Ang problema kasi dito, pag binili mo to ng short, dito ka mag-end up, konti na lang yung makukuha mo. Yun ang problema dyan. Unless nagagawin mo to sa higher time frame siguro. Anyway, ito yung resistance ng short. Yan yung mga resistance ng short, di ba? Hindi niya nabinasag.
Ngayon, na-isolate natin yung support, the trend line. So, ito yon. Yan. So, dahil long to, kung iti-trade mo to, remember ang trade natin dito short ha. Kung gusto mong i-trade to, ang entry mo is itong pinakamababa. Yan, to. Yan ang entry mo dyan. Buy long. And then stop loss ko dito sa ilalim. Stop loss. Pero ang hinahanap natin dito is yung entry ng short, right? Kasi sa malaking bias natin, short to eh. So, ang entry ng short. Nakita mo na yung A mo, yung B mo. Ito, A mo, yung B mo. Ang kailangan mo na lang itong C. Right? So, how do you do that? From here, pwede kang fib, pwede kang Fibonacci para magkaroon ka ng idea ng entry. So, ang entry mo is from 2.5 hanggang dito sa 0. Yan ang entry mo. And then, tatapat din yan dito sa overbought. Kasi short ka eh. Short ka. Ngayon, kung ma-miss mo yan, paano mo kukuha yung susunod? May data ka na. Pwede ka na lang regression. Ito na ngayon yung mga entry mo. Pag na-miss mo yan. Ito, yung tatamaan niya. Diba? Yan. Yan ang buy and sell mo. Yung tatamaan nito. Na nagko-correspond nagko-corresponds dito din. Make sure ganyan ka din dito. Blue. Yan. Kasi, etong mga yan, para dito yan. Ito. Ang para doon is either yung na-isolate mo na pinaka-highest bago ma-break. Right? Yung resistance. Ito. Yan. Yan ang entry mo. Yan. Yan yung resistance, yung pinaka-highest dito. Ayan yun. Ito yun. So, yan ang entry mo. Then, hanap ka pa ng mga entry dito. Kung ma-miss mo yan. Right? So, ganun lang yung theory. Yung ganun lang yung pag-plan ng technical analysis sa short. So, one is isolate mo yung
resistance ng unang-una, and then hanapin mo yung support, hanapin mo yung support, and then hanapin mo na yung susunod na resistance, dun ka mag-e-entry. So, isolate mo yung resistance, isolate mo yung support, and then yung pullback. Pullback ang tawag namin yan. So, isolate na naman. Isolate resistance, and then isolate support. Remember, paano mo kukunin yan, support. Ito. Isolate resistance. Right? Isolate support. And then measure the pullback using fibs. Measuring pullback using fibs. Also, pwede mo rin siyang i-parallel if possible. Right? After that, nakita mo na to. Kung gusto mong i-trade din to, pwede din. And then, yun na. Ito yung second na. Pwede ka din dyan commentary. Confirmation. Okay? So, sana makatulong to. Ang tawag dito. Bearish entry. Entry. Bearish entry. So, ganyan yun. Download. Copy. Paste. Bearish entry. Okay. Ngayon lang muna. 12 minutes.